po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa. Mm. Handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento. Mga kababayan, ang natalong nanalo, Bini Abante, ay nagkaroon ng press conference, no? At sa kanyang press conference, abay binanata na naman si VP Sara. At kagaya ng inaasahan po natin, ang magiging target talaga nito, no, Mato, ay maituloy ang impeachment against kay Vice President Sara. Siyempre, aatake na naman, kagaya ng inaasahan po natin. Kasi, no, sobrang galit dito kay VP Sara nung nakaraang eleksyon. Naalala niyo ba yung lumabas yung picture niya doon sa distrito ng Manila, kung saan sa District 6 na itong si Bini Abante ay binanata ni VP Sara. Galit na galit, di ba? Ang kanyang anak na si Atras Abante. So ngayon, aasahan po natin na talagang maghihigante at magbabalik po para umatake itong si Bini Abante. Kaya hindi lang po si VP Sara yung kanyang target ngayon. Kundi ang kanyang target na rin ay ang mga kalyado ni Tatay Digong, pati na rin si Tatay Digong. Kasi si Bini Abante ay nagsasabi na paimbestigahan itong missing Sabongeros na di umano'y nalilink sa war on drugs ni President Duterte. So ano ba ang aasahan natin? And of course, no, ito na yung pagkakataon niya para bumawi siya at umatake ng umatake. Kumbaga, kailangan niyang bawiin, no? Kung magkano man ang kanyang ginastos sa kanyang pagbabalik sa Kongreso. Malalaman natin yan, no? Anyway, alam natin na yung nakakaalam lang kung magkano ginastos ni Bini Abante ay si George Erwin Garcia. So anyway, si George Erwin Garcia ay kinasuhan na and malay natin kakanta yan, no? At magkukumpisa, baka ikanta niya kung magkano rin yung ibinigay sa kanya ni Bini Abante. Bini Abante, magkano ba ang dahilan kung bakit ikay na ibalik dyan sa Kongreso? Anyway, no, yan ang introduction pala natin, mga kabayan. Bago natin simulan ang video ito, huwag kalimutan mag-like and share, mga kabayan. Natatawa lang ako dito, no, kay Bini Abante kasi parang lalo siyang tumanda. Anyway, panoorin natin ang video ito, ha? Impeachment agad, yung pambungad dyan. Siyempre, babawi talaga yan kay VP Sara. Kasi pag naging presidente si VP Sara, pucha, tapos talagang karoon ito sa 2028. Po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa. Handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento. Tangina, ilabas nyo na sa korte. Wala nga may ilan pa sa ombudsman eh. Laban sa ating Vice President. Inimbestigahan po yan ng Quadcom. Inimbestigahan ng Quadcom. Committee on Good Governance. Magkano bang bigayan? Committee on Good Government. Nakita po natin lahat yan. Public. Na-release po yan. Kaya, kita lahat eh. Nakita din naman ang lahat kung paano kayo pinagbabayaran para impeach si VP Sara. Ano? Ito si Bini Abante. Maganda itong ipadibate kay Senator Marcolita. Nako, pagsasampalin ito ng Senator Marcolita, ang pagsasampa ng kasong impeachment laban sa Vice President hindi isang desisyon na minadali. Hindi minadali. Pero isang araw lang, mahigit 200 kayo, binasa nyo lahat ang impeachment complaint. Alam mo, Bini Abante, no? Isang malaking kasinungalingan, mga kababayan, kung sasabihin ni Bini Abante na lahat ng mga kongresista na pumirma sa impeachment, binasa nila at hindi sila nabayaran. Isang malaking kasinungalingan yan. Dahil marami na ang umamin na sinabi, no, na hindi sila pumirma dahil ayaw nila ang proseso, pero tinanggalan sila ng budget. Yung iba naman, napilitan sila pumirma dahil sa pangakong magkakatanggap po sila ng ayuda. At ang iba, umamin kay Senator Marcolita na mismo hindi nila binasa, hindi nga nila nakita yung impeachment, basta pumirma lang sila doon sa pinirmahang papel na nagpapatunay na sila ay pabor sa impeachment ni Vice President Sara. Alam mo, pastor ka pa naman. Bini Abante, minus yan, 1 points sa langit. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa Articles of Impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Yes. Kailangang managot ang sino mang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa. Okay. Opo, sir, sorry pa. Binayaran kayo. Hindi mo masabi-sabi. Ano naman natin, mga kababayan, di ba? Sabihin nila na hindi kami binayaran, wala talagang involved na pera dyan
sabihin ni Bini Abante. Pero ang taong bayan, no, alam na nagkabayaran. Alam nyo mga kababayan, kung nasubaybayan nyo po yung video natin, yung reaction video natin kay Colonel Busita, sinabi niya na alam niya yung magiging consequences niya. Pero hindi siya pumirma dahil hindi talaga siya pabor. Kasi kung gusto nilang pananagutan sa bawat ahinsya ng gobyerno o opisyal ng gobyerno na may confidential fund, bakit ang Office of the Vice President lang? Assume natin, no? Na malinis sila, malinis ang 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Sr., malinis ang confidential fund ng Armed Forces, ng PNP, ng PCSO, ano pa yung may mga ano dyan, may mga confidential fund. No, basta kay Marcos Sr. O, bakit hindi nyo imbestigahan? Tapos ngayon, ang kini-question nyo lang is yung piatos-piatos na yan, ang paggamit ng mga aliases. Tapos ang sinabi ng COA is unmodified ang report ng financial ng Office of the Vice President. Nagpapatunay na malinis yung paggastos, hindi nyo matanggap. Sabihin nyo na, hindi naman ibig sabihin yan, malinis talaga, wala silang anomalya. Ibig sabihin, na tanggalin na natin yung COA kasi ayaw nyo maniniwala sa mga report na pinapalabas ng COA. Although sabihin natin, hindi naman 100%, hindi naman yan ang kabuuan. Hindi ibig sabihin, walang anomalya sa OBP. At least dapat tanggapin nyo na mayroong unmodified report sa Office of the Vice President. Habol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Squad Committee kung sakali? Yes, in fact, pinag-uusapan na namin yan. Di ba? Nakipag-meeting na sila. Si Boyeng, kasama yung tumatayong whistleblower. Na talagang, kung yan ang kinakailangan gawin, Wow. para ma-reconvene natin muli ang Quadcom, ako'y interesado. Ako that the impeachment process must continue. Continuing naman to hindi naman to kasama sa Kailangan sabihin yung itigil na yan, di tigil ka kay Martin Romualdez. Hindi sabihin ni Martin, ibalik mo yung 150, ayaw mo pala ito lang impeachment Ano pa yung maasahan natin sa inyo? Mga kongresista, mga kababayan po natin, syempre, mga pumirma na sa impeachment. Pabor talaga sila na ito lang impeachment. Si Rapi Tulfo nga ngayon pare-pareho kayo ng pare-pareho kayo ng linyada Kung talagang malinis si Vice President Sara, dapat sagutin niya, ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Patunayan niya na siya ay malinis. Ganyan ang mga linyada nila mga kabayan. Pakinggan natin. Tawag nating legislative mill continuing process. Dapat lamang na huwag nang i-delay ito ng Senado. We submitted that impeachment complaint to them. Nabasa po nila yan. Nakita po nila na talagang talagang dapat imbestigahan. Talagang dapat imbestigahan ang mga maanomalyang project ni Vini Abante sa kanyang distrito. Vini Abante, yari ka kay Yorme. Imbestiga ka rin dyan. Wala kang pinagkaiba, Vini Abante kay Chihuahua. Si Chihuahua, pinagsisira na yung bagay, kumita na doon si Chihuahua diba? Kahit sirain yan, kumita na ako, bahala na kayo dyan. So, si Vini Abante next yan. Si Valeriano, nakita ko may binakbak na. So, I think that the Congress has done its part. Wow. Constitutionally speaking. Base po sa mga hinihinging impormasyon ng korte, parang gusto rin po silipin kung nagkaroon ng sapat na panahon yung mga congressman na pag-aralan yung mga charges doon sa articles of impeachment bago po nila ito pinirma. So, magandang tanong mga kabayan natin. Kung magsinungaling ka, pag sabihin mo na lahat na nakabasa at naintindihan, minus 1 points ka, Vini Abante, sinungaling ka. I believe so. Nagkaroon confirm mo. I believe so ka lang tinatanong po kung kailan daw po natanggap yung copy ng draft articles at kung nagkaroon nga po ng sapat na panahon, nagkaroon po ba, sir? Sa akin sarili, ako nagkaroon ng pagkakataon. Sa iyong sarili? About sa ibang kongresista? Sa iyong sarili, syempre, kayong gumawa nun Ako ng pagkakataon. Hindi naman ako pipirma kagad na hindi ko alam pinipirmahan ko yung iba? So, alam din natin ang nangyari dyan. Yung iba? Ikaw, alam namin Ikaw yung gumawa nun
Thank you, sir. Afternoon. Medyo marami akong tanong. Oo nga. Kung, first of all, kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course, obviously, kayo ay nasa kabilang. Siyempre, hindi maganda. Tanginang yan. Mabubulgar, hindi sila makapagnakaw dyan kasi mga proyektong mga anomalya, hindi nila mapapagawa dahil silipin ni Yorme. Okay, Chihuahua nga, di ba? Hindi na sila makagawa ng project ngayon. At kung walang proyekto, hindi ma-release yung kanilang congressional fund. Kaya kailangan may proyekto, may resibo. O ngayon, mahigpit ngayon si Yorme. Saan nila ipapagawa yung mga proyekto nila? Nakaw na lang muna, barya-barya. Partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila, and he had the threat na kung yung mga ibang mga kalaban doon sa politika ano siya, hindi parang mag-block daw sa kanyang reform, parang binabalaanan niya kayo. What's your take po? Are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Wala namang threat sa akin. Pangalawa, kung talagang reforma ang gagawin sa Maynila, kung talagang serious siya sa pagbabago namin, bakit hindi ako makikisama sa kanya? Diba? I mean, personally speaking, wala naman akong maaaring masabing masama kay Mayor Isko Moreno. The fact that he is So, ano ngayon, bait-baitan ha? Bait-baitan ngayon to si Tatang Abante ha? now the Mayor of Manila, talagang tungkulin lamang niya na kung kinakailan linisin ng Manila, linisin niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that. Kahit po may mga So, dati hindi talaga kayo naglinis ng Maynila. Puro kayo kalat sa Maynila. kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga Iya, isa pa yan. baka mga gilid-gilid ng kalsada pinabaklas niya, or kayo po ba baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo, or kayo anything to Basta't walang politics ang input dito. Walang politics, okay lang yan sa akin. Bobo ka ba? Walang politics. Politician kayo, tapos sabihin nyo walang politics. Siyempre may politics yan. No, kung halimbawa, may pinagawa ako dyan, andun talaga sa, tawag doon, sa bangketa. Well, okay. Pero kinakailangan, hindi mga kasama mga chairman, pag mayroon din na sa bangketa, gibain din. Walang sacred cows dito. Walang politics dito. Politician kayo, tapos sabihin nyo walang politics. Bobo ka ba? Second po, last na lang po on my end. Bali-balita po na isinamon na parang inutos daw po ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ng pagkamatay ni Rustan Ser, Paulo Tanto, kasi there could be an involvement, there could be or there could not be an involvement between the First Lady Liza Araneta Marcos. Of course, you know po na medyo na yun nga po, nasabi nga po na sa LA County Court na cocaine daw po, accidental cocaine overdose ang kinamatay ni Tantoco, and of course, isa nga po sa inyong mga thrust ay anti-drugs. So, what's your take po dito sa gagawing investigasyon ni Senator Amy Marcos against dun sa pagkamatay ni Tantoco and the possibility na baka ma-involve ang First Lady? Well, kung gusto niyang gawin yun, it's up to her, no? If that is what she wants to do. Oo. Pero mas palagay ko, mas maganda kung makakatulong siya sa kanyang kapatid sa development ng bansa natin. So, yun po, tumanggi si Bini Abante na magsusuporta kung sakaling kagustuhan po no ni Amy Marcos na paimbestigahan, mga kababayan po natin, itong issue po ng pagkamatay ni Mr. Tantoco sa Amerika. Tandaan natin no about sa tawag dito drugs, kasama yan sa Quadcom, no, itong si Bini Abante, and of course yung kanyang committee talaga is for human rights, pero yung rights ng mga criminals lang ang pinoproteksyonan. Mga kababayan natin. Anyway, narinig nyo naman, no? Puro impeachment lang yung mga linyada. And of course, no, sa mga missing sabongeros, hindi ko na pinalay, pero sabi nga niya na ang committee nila dito sa Quadcom ay nakapag-usap na para mag-conduct ng isang investigation para po sa mga nawawalang sabongero. So, hindi niya pa tinutukoy kung sino yung mga ipapatawag, sino mga opisyal ng gobyerno ipapatawag. Pero na-sense na po natin, mga kababayan, na ito ay patungo na naman doon sa administrasyon ni President Duterte. So, good luck na lang sila hanggang magsawa sila sa kaka-atake Tatay Digong. Anyway, si Tatay Digong, tanggap niya na kung ano yung magiging kapalaran niya . Pero tayo lang, yung mga ordinaryong Pilipino ay hindi tanggap na sa maling ginawa nitong Marcos administration.
And itong pagbanat nila kay VP Sara na travel, tandaan natin mga kababayan, hindi po nagta-travel si VP Sara para sa kanyang sariling pag-enjoy o gusto niya maglakwatsa. Ito po ay ginagawa niya para mapauwi ng mabilisan itong si President Duterte at pagpapasalamat sa sino mang mga Pilipino overseas na gumagawa ng inisyatiba para magkaroon ng panawagan na bring him home alive dahil sa kanyang mga habilin. Gusto ni VP Sara sumama, gusto ni VP Sara makipagsimpatya sa mga kababayan natin dahil sa ginawa po nitong Marcos administration. Kung butot balat si President Duterte, of course, lahat kayo dyan may kinalaman dahil kayo ang gumawa ng mga peaking investigation kung saan ay pinakulong nyo pa itong si Colonel Grijaldo dahil sa pagkanta niya na inutusan nyo na ilaglag, babaliktad sa kanyang testimony at ituro si President Duterte na involved sa mga panggugurgor ng EJK. Hindi namin nakalimutan yan, Bini Abante, kayo ni Dam Fernandez. Kaya nga naman, no, kayo ang sisingilin ng taong bayan pagdating ng tamang panahon. Kayo na mga buaya na kasama sa nagpapakulong kay President Duterte sa mga sinasabi niyong ebidensya, no, ng pagpatay pero hindi niyo magawang kasuhan dito sa Pilipinas. So, ang masasabi ko na lang, antayin niyo na lang ang karma. Alam ko, babalikan sa inyo, medyo na iba-iba na yung kulay ni Bini Abante ngayon, mga kabayan natin. Mukhang malapit na, mukhang gumagalaw na, parang sunduin din na ito si Bini Abante. Gumagalaw na yung mga bulate sa lupa, no? Nakikita natin sa mga galawan ni Bini Abante. So, yan na po muna yung ating update, mga kababayan. Ang Gaba Dili Magsaba, God Save the Philippines. And of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga sariling komento at opinion para sa ating isyong tinalakay. And good luck pala kay Bini Abante, no? Ang galing talaga ni Bini Abante. Talo na. Panalo pa rin.